kayong mga former rebels, kaya kayo tumalikod sa gobyerno kasi nakita nyo na hindi nagsisilbi, 'di ba? Because nga Hmm. na-recruit kayo dahil nga yung idealism, 'di ba, na gusto nyo magsilbi Hmm. ng bayan, 'di ba? So, Tama. ah paano na ngayon? Ano ang thoughts mo as a former rebel? Nakikita mo si Marcos. What are your thoughts about this now? How do you think? Natatakot ako. Yeah. Natatakot ako para sa mga kabataan. Natatakot ako sa mga anak ko na muling manumbalik ang malagim at mataas na antas ng kaguluhan at pagkasalot na ginawa ng CPP, NPA, NDF na inabutan ko at nabiktima din kami. Napaka kawawa ng kabataan, ma'am, na aabutan pa nila ito, hindi matatapos ang supposedly ay kaya ng tapusin nang ipinakita ng previous government ang tamang bibigyan ng daan, ng bibigyan ng katuparan, hindi ginawa. Pangalawa kong nararamdaman, ma'am, sa ilalim ni Marcos Jr. ay ang kawalang kasiguruhan na ang future ng bansa ay hindi na natin bibit-bitin pa ang communist terrorism na dapat na pag-iwanan na ito sa kabilang mga taon na dapat umunlad na tayo, mas lalo tayong lulugmok sapagkat nandyan sila. Tinumbok mo kanina yon eh. We are poor because may mga factors maliban sa pagkaganid ng oligarko na sinubukan ni Tatay Digong yan na basagin, may humihila talaga pababa sa atin sapagkat nabubuhay ang communist insurgency sa kahirapan at kaguluhan. They want to create that condition for them to continue to persist and survive. Kailangan pupusin sila. Kaya mali, tama lang na sinupalpal mo si Sunny Africa, ang executive director yata niya ng Ibon Foundation, nang sinasabi niyang walang relasyon sa kahirapan ang pag-iral ng communist insurgency sapagkat ang communist insurgency alternative para sa pagkakaroon ng solusyon sa problema ng kahirapan